So, magandang hapon class. Magandang hapon, sir. So, bago tayo magsimula ng ating aralin ay tumayo po muna lahat. At Mr. Dillon, wala mo mag-congress. Let's bow our heads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, So, hindi na kayo pumunta. Kamusta naman kayo class? May araw? Okay lang, sir. parang nalaman sir. Mabuti naman, gano'n lang. Meron ba ang uliban sa klase ngayon? Wala Wala, sir. Very good. So, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. So, is, Amaro? Sir, ano po po ang napag-aral natin ng nakaraan? Magbigay ka nga ng isang dahilan ng unemployment. Siguro po mga bagong teknolohiya at mga bagong invention po. So, maraming salamat. Yun, tama. So, bago tayo magsimula, sino magbasa ng ating classroom rules? Sige na, Mr. Tito. Una, sa ating classroom rules ay makinig ng mabuti habang nagsasalita ang guro. Pangalawa, walang makikipag-usap sa katabi. Kung may katanungan, ay maaari nyo lamang itaas ang inyong kamay. At ang pang-apat, itaas lamang ang kamay kapag gustong sumagot upang maiwasan ang anumang email. Maraming salamat, Mr. Tibar. So, bago tayo magsimula, sino sa inyo kaya may ideya sa economics? Kung anong economics? Sino ang pwedeng makapagbigay ng ideya? Sige na, kung ano lang yung mga naisip niyo. Proper allocation. O sige nga, Miss Amar. Sir, ako lang po English. Sige na, kahit hindi. Sige na. Anong ideya mo sa anong economics? Sige na. Ano sir? Proper allocation of his questions or to satisfy the needs and wants of people. Kung aayon ba o tutugma ang iyong ideya sa kung ano ang economics mo niya. So, bago tayo magsimula, so, base sa larawan na inyong nakikita, ano kaya ang naisip ipayuwatid dito? Ano kaya ang nakikita niyo sa larawan? Namimili ng Namimilit na? kulang sir. Ulam. Sa double sila. So, kayo po class, nalagay na po ba kayo sa sitwasyon kung saan nagkaroon kayo ng naguluhan sa sa pagpili ng inyong iulam o sa paggawa ng desisyon? Yes. Ano sa mga So kung ganun, paano ka gumagawa ng desisyon? Ano yung unang-una mong iniisip bago gumawa ng desisyon? Sir. Una-una, makapasok sa budget ko. Magaling. So ngayon, base sa ating napag-usapan kanina at sa litrato, ano kaya sa tingin niyo ang pag-aaralan natin ngayon? Sinong may ideya? Sige, Siguro sir, mapapag-aralan natin yung konsepto ng economics. yun, tama. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga pangunahing konsepto ng economics at ang kahulugan nito. So, yan ang ating topic ngayon, pangunahing konsepto ng economics. So, ano nga ba ang economics? Ang economics ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay oikos, na ang ibig sabihin ay bahay, at nomos naman ay ang pamamahala. Sa madaling salita, pamamahala sa bahay. Ang sinaunang konsepto ng economics ay tumutukoy sa simpleng pamamahala ng bahay at ang sarili pamumuhay. So class,
bukod sa mga ano yan, mga kahulugan yan, may iba pang may iba pang kahulugan ng economics. Sino maaaring magbasa? Sige, Mr. Kibar. Isang sanay ng hapang lipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tinawa na katapusang pangangailangan at gustuhan ng tao gamit ang limitadong pinatugunan niya. Ang galing. Tama, yun. At ang isa pa kahulugan ng economics ay ang pag-aaral ng wastong paggamit at pamamahagi ng yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. At dumako na tayo sa pinakaunang konsepto ng economics, which is the trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay. Sino ang halimbawa sa sitwasyon na yan, sa trade-off is halimbawa si Mr. Dillon ay pumipili ng sa dalawang ulam na adobo o kaldereta. Pero ang pasok lang sa budget niya is isang putahe lang ang kasya sa budget niya. Halimbawa, pinili ni Mr. Dillon ang adobo, ang magiging trade-off doon is ang kaldereta. Kasi yun ang bagay na sinakripisyo niya kapalit ng adobo. Yun ang magiging trade-off. Naintindihan mo ba, class? Yes! Okay, mahusay. At ang susunod naman na konsepto ay ang opportunity cost. Sino maaari magbasa? Sige, Miss Arcia. Opportunity cost. Tumutukoy sa halaga ng bagay o ng best alternative na kung nakipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Salamat. Ang opportunity cost ay ang tumutukoy sa halaga ng isang bagay. Ang pinagkaiba ay halos parehas lang ito sa trade-off, pero ang trade-off is ang mismong bagay na sinakripisyo. Ang opportunity cost naman ay ang halaga ng bagay na yun. Magkaiba na bagay sa trade-off, then sa opportunity cost is halaga ng bagay. Halimbawa, nasa sitwasyon si Mr. Tibar na kailangan niya bumili ng isa. Pumipili siya sa cellphone o damit. Tapos pinili niya is damit. Ano yung magiging opportunity cost sa dalawa? Halimbawa, pinili ni Mr. Tibar yung damit. Ano yung magiging opportunity cost sa dalawa? Cellphone, safety app. Yun, tama. Yung halaga ng cellphone. So, naiintindihan niyo po ba yung ng dalawang konsepto? Yes. So, ngayon, ang susunod na konsepto naman ay ang incentives. So, Mr. Gina, ibasa po. Ang incentive po ay tukoy sa mga gantimpala o vintage na binibigay upang kayanin ang mga tao na magsaluhan ng isang partikular na aksyon at magbago ng kanilang mga gawin. Ang mga insentibo ay maaaring maging karyan. Halimbawa, kailangan deskrento ang mga proyekto. Yun, salamat. Kayo ba, class? Nagsagawa na ba kayo ng isang desisyon kapalit ng isang gantimpala? Binago niyo na ba ang desisyon niyo sa buhay kapalit ng isang gantimpala? Kuminsan-minsan sa Sige, Mr. Dillon, may naranasan ka na ba na binago mo yung desisyon mo kapalit ng isang gantimpala? So, sa iyo, sir, sa iyo, Mr. Dillon, paano kaya nakaka-affect ang incentives sa desisyon ng isang tao? ano po sa anong desisyon kong ginawa ko para piliin ko yung desisyon kong ginawa ko kapalit ko ng pagpili ko sa pabuya
ay ano po yung kagustuhan ko ay napalitan ng itong para which is hindi ko naman talaga yun sa akin. So, yun. Salamat sa pag-share. Yun, class, magaling. Salamat, Mr. Dillon. So, class, sa konsepto ng incentives, kailangan din natin isipin yung sa paggawa natin ng desisyon na hindi lahat ng desisyon ay mababago ng incentives. Kailangan natin malaman yung tama at mali kung kailan natin babaguhin yung desisyon natin. Huwag tayo babase sa incentives na makukuha. Halimbawa, sa book buying, kapag ikaw ay binigyan ng kaukulang pera, babaguhin mo ba ang desisyon ng babaguhin mo ba yung boto para sa pera? No. Di ba yun? Mabuti yun kasi alam mo yung tama. So, ngayon naman, dumako na tayo sa panguling konsepto. Ang panguling konsepto ay ang marginal thinking. So, ang marginal thinking, ito ay ang pagsusuri ng tao sa kanyang gagawing desisyon, maging ito man ay gastos o ito class ay pagsusuri ng isang tao kung saan gagastos ba siya o ano ang pakinabang niya sa bagay na gagastusin niya. Halimbawa, ako, naisip ay gagawa ako ng desisyon kung gagastusin ko ba yung sweldo ko o iipunin ko para sa pakinabang ko sa hinaharap. Ganun yung konsepto ng marginal thinking. Kayo class, napunta na din ba kayo sa sitwasyon na inisip niyo muna ang pakinabang niyo bago kayo gumawa ng isang desisyon? Sige, Miss Arcia, ano po yun? Siyempre, bago po ako bumili, nag-isip muna ako kung ano yung mas mahalaga. Kunwari, kung itong bagay ba na ito, mapapakinabangan ko talaga ng matagal, or kung kapag binili ko siya, like baka isang gamit, tapos na. Pero if ang bibili ko ay mas mapapakinabangan ko, syempre yun yung pipili ko. So, maraming salamat. Yun, Mamsay. So, ano kaya una-una niyong iniisip o kinukonsidera bago gumawa ng desisyon? Class. Ano ang unang-una niyong iniisip o kinukonsidera bago kayo gumawa ng desisyon? Kung ano ang kalalasan ko. Maraming salamat. Yun, Mamsay. Tama yun yung sinabi ni Mr. Mubame. So, ang marginal thinking ay maaaring magdepende sa opportunity cost ng bagay o ang halaga ng bagay na isasakripisyo nyo. Kasi ang marginal thinking, sinusukin niya kung ano yung, kung gagastos ba siya o anong pakinabang niya sa bagay na yun. At habang ang hindi naman napiling bagay ay ang magiging trade-off. Bagamat tayo ay nakakagawa ng desisyon, maaari pa rin itong magbago dahil sa incentives. Yun nga, dahil sa mga gantimpala, naapektuhan yung paggawa natin ng desisyon dahil sa incentives. Naintindihan po ba, class? Yes, sir. So, ngayon, para sa inyong unang gawain ay yan. Para sa inyong unang gawain, kaya inyo lamang na susuriin ang bawat item sa unang at ikalawang kolom. Ilalagay nyo dito ang magpipili kayo dito sa dalawa, sa option A at option B. At ilalagay nyo dito yung napili yung desisyon at sa ikaapat naman ay kung anong dahilan dahil bakit yun ang pinili yung desisyon. Kung bakit, ano ang dahilan kung bakit yun ang napili mo. So, pwede nyo na siya ulit palatuan at ipapasa nyo yan sa akin sa Google Class
i-present niyan sa susunod nating pagkikita. Picturean nyo na habang andyan. So, ngayon naman class, sa tingin niyo, ano kaya ang pinapaliwanag ng larawan? Sinong mga ano sa tingin niyo yung pinapaliwanag ng larawan na yan? Sige na, Miss Arcelia. Dahil sir sa mga konsepto ng opportunity cost, trade-off, marginal thinking, incentives, dahil po sa kanila, mag-resulta yun ng matalinong pagdidesisyon. So, dahil sa kanilang mga konsepto, nakakaisip yung tao na kung ano yung mas mahalaga o kung ano yung uunahin nila na answer. Yun, Mansay. So, ngayon class, upang lubos kong matamasa kung ano ang pagkakaunawa niyo sa mga konseptong yan, ay may ibibigay ako mga tanong at inyo lamang itong sasagutan. Ito yung mga tanong. Sasagutan niyo po yan. Kumuha kayo ng isang pirasong papel, sagutan niyo po yung question. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minutes. Sige na po. Sige na. Feeling lang. Limang minuto lang ang class. Sir, nabuhat kami si Natalie. Sige na, may 3 minuto po kayo. Sir, nakakapag-tour sila na Sir, excuse. Sige na. Kasi natabi ko mo yun, sir. Hindi pa ako na po yung mag-check niyan. Ipapasa niyo lang po sa akin yan. Thank you, sir. Dahil Tapos
Tapos na po ako, sir. Sir, extend ng 1 minute, sir. Sige, sir. 1 minute pa. Sir, pwede ko ba kumuha ko ng ibang gawain ko? Sige, tapos ka na ba? Opo, sir. Sige, sige. Pwede na sir pumasok ang klase. Sige na, sige na po. Tapos na po, sir. Tapos na ba yun si Miss Amaro? Tapos na po siya, sir. Sir, nag-mistake po siya, sir. Hindi po kami sa klase. So, kami lang pala. Ang tagal na hinihingi. So, class, base sa inyong malalaking informasyon, para sa inyo, ano kaya ang kalagahan ng pag-aaral ng konsepto ng economics para sa inyo? Ano kaya ang kalagahan nito? Para sa inyo, ano ba kahalagahan ng pag-aaral ng economics, mga pangunahing konsepto ng economics? Naka-apekto ba ito sa mga desisyon sa buhay? Yes, sir. Paano para? Sige. Ano po ang katanungan, sir? Paano nakaka-apekto ang mga pangunahing konsepto ng economics sa inyong mga desisyon sa buhay? Ano po Sige na po. Miss Dillon. Mas po, para po, sir, kung nang tama ng pagkikita ko at paano kung magpunan nila magkikita mas mapagpanaw na lang ang paggamit ng pera nila sana dapat matipid din natin sa amin. Maraming salamat. Yun ang isa sa kahalagahan ng konsepto ng pag-aaral ng konsepto ng economics. Naintindihan niyo na po ba, class, lahat ng konsepto na yun? Opo, sir. So ngayon, tapos na tayo sa ating talakayan. Ano kaya ang kahalagahan ng pag-aaral natin dito patungkol sa mga pangunahing konsepto ng economics? At paano mo mai-apply ang ating natalakay sa pagdesisyon mo sa buhay? Paano mo ma-i-apply kaya yung napag-aralan natin na yun? Paano mo ma-apply yun sa mga susunod na pagdesisyon mo sa buhay? Sige, Mr. Kibar. Halagan ko ng pinag-aralan natin, sir, is mas nagiging matalino tayong mamimili. For example, sir, mas ma-relate ko siya sa aking buhay since ako ay nag-work dito sa pera. Kapag bibili ako ng ulam, mas ipaprioritize ko yung mas pasok sa budget ko. Yun po. Maraming salamat. Yun! Tama. So ngayon, ano nga ulit ang na ating napag-aralan? Tungkol sa ano po? Konsepto. So ano nga ulit yung mga konsepto? Una? Marginal, yun, tama. So, ngayon naman ay para sa inyong maikling pagsusulit, kumalamang ng isang papel at inyo lamang itong sasagutan. Ay, ito. Maganda po, ma'am. Classmate. 1/4 lang. Classmate. Isulat ang tamang titik. Isulat ang tamang titik na kahulugan sa binigay na salita sa kada bilang. Sige na po, bibigyan ko naman kayo ng kahit 5 minutes siguro tayo niyan.
Kayang-kaya po, Kahit sir. sir, Wait lang po, sir. Sir, nagsisimula na ba, sir? Sige pa, may oras pa kayo. classmate, ako tayo pa. Classmate o classmate? Tapos na, sir. Tapos na po ba? Hindi pa po, sir. Wala po pupupyahan. Sir, keeping sila, sir. Major offense. Tama. Cheating is a major offense. Sir, tapos na po, sir. Sige na, yung tapos na po, pwede na magpasa. Natali pen ko, sir. May, So, that's our, So, bago natin tuluyang matapos sa ating talakayan, hayaan niyo muna po ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng economics. Mahalaga ang pag-aaral ng economics sapagkat makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang naitutulong nito sa iyo bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya sa lipunan. So, ayun nga yung katulad ng sinabi ni Mr. Tivar na sa inyo bilang estudyante, nakaka-apekto ang pangunahing konsepto ng economics sa pagdidesisyon nyo, halimbawa sa pagbibili ng ulam, kung saan nyo gagastusin yung mga allowance nyo. Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa mahalagang usaping ekonomiko ng bansa. Maaari mo din maunawaan ang mga batas at programong pinapatupad ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. So, ganun kalawak ang economics. Ang economics isa yan sa mga pinakamahalagang dapat yung malaman sa inyong pag-aaral. So, para naman sa inyong takdang aralin, kayo ay gagawa ng reflection batay sa inyong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Ipapasa nyo ito sa susunod nating pagkikita. Sige na, picturean nyo na po para may para may basahan sa paggawa nyo. Tapos may objection na magpapasa. Nakuha na po ba? Tapos na po ba? Sige. So, may katanungan pa po ba? Wala. Sir, Wala na po ba katanungan? Sir, sige na po ba yung nasa picture? Ay, hindi yan si Leader. So, kung wala na pong katanungan dyan na po nagtatapos ang ating talakayan at maraming salamat sa inyong kooperasyon at sa muli, magandang hapon ulit sa inyo. Bye. Bye. Bye.